pa. At sa tuwing tumitindig ka, ika'y mas malakas, masigla. Kilala kita, nakita kita, pananampalataya mo ay lubhang kahanga-hanga. Nag-uusang lumuluha, ngunit matatag ang iyong pag-asa. Naniniwala ako sa'yo, saksi ako sa nakaraan mo. Anumang bigat ng pasan mo, anumang layo ng takbuhin mo, pinagtagumpayan mo. Naniniwala ako sa'yo. Kita, nakita kita, ilang ulit ka nang bumangon mula sa pagkadapa. At sa tuwing tumitindig ka, ika'y mas malakas, masigla. Kilala kita, nakita kita, pananampalataya mo ay lubhang kahanga-hanga.
In a world where hearts can break, we shine a light for Jesus' sake, with open arms and love so true. In Christ's name, we care for you. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayers we bear, we show God's love, showing we care. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. World evangelization, Christ agape, redeems everyone. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayers we bear, we show God's love, showing we care. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. World evangelization, Christ agape, redeems everyone. In every word, in every deed, we follow Christ, meeting every need. For through His sacrifice, His love so rare, we're proud to show the His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. So let His love guide every day, in everything we do and say. With open hearts His message we bear, for His Church, let there be no delay. Now is the acceptable time. Now is the time of salvation. Let us proclaim the message of salvation to many nations, races, languages, and even kings, because we care. Let us evangelize the world.
You are listening to The Climb, getting through life's everyday challenges through the Word of God, with Brother J.R. Bernabe and Brother Yoyi Capistrano. And for today's episode, we will be discussing about finding joy in your journey. Meron isang famous quote na nabasa ko ulit kanina at parang gusto kong yun yung pag-usapan natin. Yun lagi natin naririnig, life's a journey. Diba? Kasi doon pa lang makikita na natin yung different moments ng buhay natin na may mga pagkakataon na nandun tayo sa ups. Yun yung mga times na inaabangan natin kasi masaya yun eh. Yun yung mga bagay na positive yung nangyayari sa buhay natin. Pero may mga moments din na sabi nga, yung mga downs, yung mga low points ng buhay natin. Pag dun sa ups, masaya tayo, ano usually reaction natin pagka nandun naman tayo sa low points ng buhay natin? Ikaw ba? So, siyempre, kapag yun na, bilang tao, di ba? Talagang malungkot ka. Para bang yung araw mo na nasimulan ka ng inis. Di ba? Marami. Buong araw na yun, wala na sa mood. Hindi na maganda yung buong araw niya. Para sasabihin niya, nasira na yung araw ko dahil sa isang pangyayari lang. Yung iba, pagka problemado, di mo na makausap. Oo, mismo. Kasi diba? Occupied na siya Occupied na siya dun sa mga iniisip niya. Ako minsan ganun eh. Kapag marami kang iniisip, marami kang mga hinahandle na mga challenges, minsan parang ayaw mo na lang muna magsalita. Gusto mo na lang muna mag-isip na Tahimik ka mag-isip. na lang muna. Pero possible kaya na yung emotion natin o yung nararamdaman natin during the times na nandun tayo sa ups, mga masasayang moments ng buhay natin, possible ba na yun din yung maramdaman natin pagka nandun naman tayo sa mga low points ng mga pangyayari sa buhay natin? Posible. Kasi yun naman talaga eh. Yung ang problema lang kung papaano tayo dapat na mag-react doon sa mga bagay na nangyayari. Hindi naman hindi maganda yung nangyari. Negatibo na all the way. Buong maghapon mo, pipiliin mo na at magde-decide ka na magmukmuk ka na lang o kaya hindi na maging maganda totally yung araw mo. Tama kasi. Sabi nga natin kanina, life's a journey. Minsan tayo nasa actual journey. Halimbawa, bumabiyahe tayo, punta tayo sa bakasyon. Sabihin natin, pupunta tayo sa beach. Hindi naman smooth minsan eh, di ba? Yung journey natin, may mga times, iba nasisiraan na sasakyan. Na-aksidente. Iba, may na-aksidente. Yung iba, talagang nagbababad ng oras sa traffic. Pero makikita mo iba, kahit na dumadaan sa ganong mga pagkakataon, nakangiti pa rin. Masaya pa din. At diyan kilala ang mga Pilipino. Tama, yung... Yung meron tayong spirit na yung happiness laging nandun kahit na may mga bagay na nangyayari, may bagyo, may kalamidad, nakikita pa rin, nakakita yung mga Pilipino. Sa mga maliliit na bagay, madali siyang i-grasp eh. Yung idea na yon na sa mga minor things, kaya mong palampasin eh. Pero paano pagka yung mabibigat na bagay na nga? Diba? Kaya pa rin ba talaga nating maging masaya? Naalala ko yung sinabi ni Apostle Paul kasi sa kanya rin nanggaling yung life's a journey. Sabi niya, dun sa isang verse, I found joy in my sufferings. Parang pagka pinakinggan natin sa Tagalog, natuwa ako sa aking mga paghihirap. Nagalak ako sa aking mga paghihirap. Pagka hindi mo siya naintindihan, nung una, naisip ko, hindi kaya nasisiraan na si Apostol Pablo. Diba kasi? Pwedeng yun ang isipin. Pwedeng ganun yun yung ang isipin. ng marami na parang sobra naman to. Diba? Parang di na yata normal na sabihin yung ganung mga salita kapag ka nasa matinding sitwasyon ka o kaya nasa problema ka. Kasi hindi makitang pwede pala. Pero nagawa niya eh. Diba? Nagawa niya. Sabi ni Apostle Paul, I found joy in my sufferings. Pero para magdagdag lang tayo ng konting context dun sa na-experience niya, kung gaano kabigat, ito yung time na nakakulong siya, di ba? Nakakulong siya, hindi siya nakakagawa ng gusto niyang gawin, hindi siya makalabas. In other words, wala siyang freedom. Ito yung mga moments na yan na pagka sa atin, nakita natin at tingnan natin yung sarili natin, parang ang hirap na maging masaya. Pero
tuwa lang, no? It's very inspiring na merong nakagawa at posible pala. Oo, at yung kwento na nangyari kay Apostol Pablo, makaka-relate tayo. Lalo Tama. na sa, siguro, special mention ako dito, no? Tayo dito sa mga OFWs. Batiin natin yung ating pong mga audience po na mga OFWs. Mga bayani, kung tawagin. Tama. Saka binabati din po natin kahit yung mga relatives. Kasi kasama yun sa sacrifice yung mga asawa, yung mga magulang, pati yung mga anak, anong mga kababayan natin na OFWs. Hello po sa inyong lahat. Hello po. At actually, hindi lang din naman sila eh. Meron din naman tayo kahit na hindi OFWs. Mga nagtatrabaho sa atin dito. Alam mo yon, agang gumigising, no? Tapos iwanan yung pamilya. Gabi na minsan, di na nagkikita-kita yung pamilya dahil yung isa tulog na. Siya naman papasok kinabukasan, pagising niya, wala na yung isang kasama ng membro ng pamilya. Ang hirap, di ba? So, marami tayo na sabihin na natin, meron tayong everyday na sufferings na pinagdadaanan. Kasi maliit man yan o malaki, for as long as nagsasacrifice ka or meron kang sinasakripisyo dyan sa bagay na yan, pwede mo siyang i-consider na sufferings eh. Tama. Diba kung halimbawa, nagsasacrifice ka ng time away from your family, sacrifice yun eh, sufferings yun. Pagka napapagod ka, diba na pag-uwi mo parang gusto mo na lang talagang matulog, sufferings din yun eh, nag-sacrifice ka na eh. Pero nakita ko, isa dun sa pinaka malaking sacrifice na naranasan or suffering ni Apostle Paul, na yun din yung, kaya binati natin yung mga OFW na audience natin. Isa sa mga malaking biggest sacrifice na ginawa niya, yung malayo ka na nga, nag-iisa ka pa. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. At yan ang kwento ng karanasan ng mga, naalala mo nung pumunta tayo sa Malaysia. Tama, sa Malaysia. Di ba? Grabe yung mga testimony na mga narinig natin dun sa mga kababayan na na-encounter natin. Ako kasi Nakakausap personally, natin. nagkaroon din ako ng chance, share ko lang ha, nagkaroon din ako ng chance na maging OFW. Tama, For tama. a short Oo, time, natatandaan siguro ko. mga, kung di ako nagkakamali, 6 months. So, maiksi lang yun. Pero within that short period of time, naranasan ko nakatikim ako ng konti nung tinatawag nga nating homesickness. Yun. Imagine mo, nandun ka sa malayo, mag-isa ka lang, tapos mag-video call or tatawag yung family mo kasi merong may birthday. No, the following week, meron na naman silang gathering. Minsan, parang ayoko na lang sagutin kasi alam ko pagka sinagot ko yung tawag, maiinggit lang ako, malulungkot lang ako. Malulungkot ka lang. At hindi lang yun kasi talagang yung mga na-encounter nga natin at kwento ng iba't iba nating mga OFWs, yung iba talagang hindi na nga malaya, although may trabaho na, may nakakalungkot. Wala din siyang papel, di ba? Nagiging TNT na lang doon sa abroad dahil doon sa kagustuhang, alam mo na, Ako, makatulong para sa pamilya nila. Ako nga, saglit lang eh. Paano pa kaya sila na gumugol ng 1 year, 2 years, yung iba nakausap natin, 10 years, more than 10 years na malayo sa family nila. Parang yung iba na hindi nila nakikita talaga yung sitwasyon, parang ang ganda eh, parang ang saya na meron kang kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero yung realidad, pag nandun ka na, Iba na. iba na. Iba na. Makikita mo talaga yung sakripisyo. Tama. Nabanggit mo kasi kanina yung lungkot na occasion na nabanggit mo dahil wala ka dito sa Pilipinas, nung nasa abroad ka. Ang matindi yung mga kababayan talaga natin, yung mga nasa abroad mo. Kahit naman yung mga nandito na may pamilya na nasa abroad. Napakahirap din naman. Mahirap. Lalo na yung nasa abroad ka na merong nakakalungkot na namatayan. Yun nga lang magkasakit. Di ba? May nagkasakit. Hindi mo maalagaan yung mahal mo sa buhay. Walang freedom na makauwi para lang. Pero talagang ganun pangyayari. Hindi talaga nakita yung mahal niya sa buhay hanggang sa mailibing. So napakahirap dalhin nun sa kalooban. So far, puro negative yung napag-usapan natin. Oo. Pero balik ako dun sa point ng conversation natin. Is it possible for someone suffering to experience joy? Posible ba talaga na maging masaya yung isang tao na dumaranas ng mga problema, dumaranas ng mga sakripisyo, yung iba't ibang mga negative? At ang maganda,
yung sagot nandun din sa sinabi ni Apostle Paul eh. Kanina kasi hindi natin binasang buo. Pero yung secret, basahin natin buo. Sabi doon, nagagalak ako sa aking paghihirap dahil sa inyo. Ayun. So, doon pa lang, makikita na natin na ang key pala for a person, kahit na may mga pinagdadaanan siyang sakripisyo, pero maliwanag sa kanya kung bakit niya ginagawa, kung para kanino niya ginagawa, pwedeng matakpan yung iba't ibang mga lungkot, mapalitan ng satisfaction, mapalitan ng kagalakan yung nararamdaman niya. So, halimbawa, nakikita mo na dahil dun sa sakripisyo mo, nakakain ng masarap yung pamilya mo, nakikita mo na nabibigay mo yung mga pangangailangan nila, nasusuportahan mo sila. Yung lungkot, kaya palang matakpan yun. Nawawala. Nawawala. Nagiging satisfaction, nagiging kagalakan. In other words, you can be happy while suffering if you are suffering for a purpose. At kailangan yung purpose na yun, laging malinaw sa'yo. Tama. Kasi minsan, pag nasa journey tayo, pwedeng sa umpisa, maliwanag sa atin, kaya ako gagawin to kasi para dito. Pero as you go along the way, baka madistract ka na, mawala na sa'yo yung purpose mo. So, dapat clear at constant. Tama. Na nasa puso mo, nasa isip mo, yung purpose ng iyong sakripisyo. Maganda yung punto na yun eh. Kasi minsan sa sobrang dami na ang trabaho ng mga OFWs at kahit sino, no? Minsan ginagawa mo na lang siya na nakakalimutan mo na yung purpose. Ang nagiging result, nagiging outcome, lumulungkot ka. Pero ang totoo, alam mo naman kung ano yung purpose. So, pag nakakalimutan, sabi mo nga, be constant. Dapat, para tuloy-tuloy din, na lagi kang masaya sa kabila ng mga paghihirap o mga nararanasan mong sitwasyon sa iba't ibang mga lugar at sa iba't ibang bansa. Kasi may tendency, lalo na pag na-develop mo na yung routine mo sa maghapon, sa umaga, ito gagawin mo, sa tanghali, ganito gagawin mo, sa hapon, sa gabi, ganito gagawin mo. Napakalaki nung tsansa na dahil dun sa dami ng ginagawa mo, dahil dun sa paulit-ulit ng ginagawa mo, nawawala yung dahilan. At Tama. napaka-strong ng purpose para sa isang tao. Diba? For you to move forward, for you to be able to overcome yung iba't ibang mga challenges, para tumagal ka sa laban, sabi nga. Kailangan alam mo bakit ka lumalaban. Tama. At natanong ko nga yung naalala ko yung pagpunta natin, na pagka nakakapag-share tayo sa mga kababayan natin, lalo na yung mga OFW, sabi ko, bakit nga ba, di naman tayo magkakakilala, pero gusto kong i-summary, no? Sa lahat ng mga nakakapakinig ngayon, gusto ko i-summary, bakit nga ba nagagawa nila yung magsakripisyo, no? Bakit nagagawa nila yung magtrabaho, gawing gabi yung umaga yung gabi. Ako, pwede nating isumaryo kasi sa isang salita eh. Kung bakit nagagawa nila ang lahat ng sakripisyong yan dahil sa nagmamahal. Pagmamahal. Diba? Kapag ka nasa iyo mismo yung pagmamahal na yon, tapos na eh. No? Yung mga pagod na to, nakakalimutan mo na dahil dun sa pagmamahal na yon. Kasi di naman nila yun ginawa para sa sarili nilang Tama. satisfaction, di sa sarili nilang benefit. Para sa iba eh. Para sa iba. Para sa mga minamahal nila. Kaya tama, pagka i-summarize nga natin, lahat ng sakripisyo na yon, kung nag-i-start pa lang sila na mag-sacrifice para sa family nila o kung yung iba na nakakapanood sa atin, medyo may katagalan na yung kanilang pagsasakripisyo. Pareho naman yung dahilan. Yun yung pagmamahal. Ngayon, syempre, dahil malayo sila, di ba? Iyon mismo eh. Kahit sabihin mo minsan matagal na sila, minsan ramdam pa rin talaga yung pagiging malayo. Malibang makauwi na, di ba? Mag-for good na dito. Totoo yan. Kasi may mga nakausap tayo doon. Kahit ako personally, may makilala ako. Yung mga kababayan naman natin na napupunta sa ibang bansa, may mga kasama naman sila doon eh. Pero isa yung madalas din na nagiging comment nila, kahit na marami daw silang kasama, may mga pagkakataon, feeling nila mag-isa sila. Yun. At yun ang napakahirap na parte para sa isang nasa malayo. Pero syempre,
sa lahat ng mga nasa malayo. Sana wag nilang makalimutan tong bagay na to. Isang verse sa Bible yung nasa Acts 17:27. Gusto ko lang basahin. Jesus is not far from each one of us. Although malayo man tayo sa loved ones natin, saan bang sulok ng mundo ka naroon, mga kasama nating kababayan nating mga Pilipino, kahit sino man, kailanman hindi naging malayo ang Diyos sa kanila kahit na sila ay nasa malayong lugar pa. At dahil hindi malayo ang Panginoong Hesus sa kanila, ibig sabihin, hindi sila nag-iisa. Tama. At yun ang dapat na lagi nilang maalaala, may kasama pala ako. Yun yung gusto nating i-share, no? Yun yung gusto nating i-share sa kanila. Kasi yun nga, nabanggit natin kanina, madalas yan yung nilalabanan. Yung feeling na mag-isa, yung homesick, parang walang kasama. Pero ito yung comforting words ng Panginoong Hesus natin. Sabi niya, hindi tayo malalayo sa Kanya eh. Hindi tayo malalayo sa Kanya. Pagka nandun tayo sa presence ni Jesus, dami nating mararamdamang blessings eh. Nandun yung comfort, nandun yung rest, pwedeng physically pagod tayo, pero yung kalooban natin, yung mental well-being natin, yung emotional well-being natin, pwedeng mapahinga. Diba? Pwedeng mapahinga, nakakaranas tayo ng nadadagdagan yung tapang natin, nadadagdagan yung patience, nadadagdagan yung pag-asa. Lahat ng yan, pwedeng ma-experience ng isang tao pagka nandun siya sa presensya ni Jesus. Tama. At yun ang mismong nagpapasaya sa ating journey. Ang Panginoon mismo. Balikan ko lang yung mga main points na napag-usapan natin. So una, dapat buhay na buhay yung purpose ng mga sakripisyo. Pangalawa, huwag natin kakalimutan, nakasama natin si Jesus Christ. Tama. Saan man tayo bansa mapunta, dito man sa Pilipinas, ano man yung ginagawa natin, kasama natin si Jesus Christ. Pero meron pang isang mas maganda na gusto kong i-share. Kung hindi siya malayo sa atin, pwede pa pala tayong mas makalapit sa Kanya. Yun ang maganda. Yun yung nakasulat sa James chapter 4 verse 7. Sabi doon, draw near to God and He will come near to you. So, ibig sabihin, pag lumapit tayo sa Diyos, lalapit din siya sa atin. So, yun yung inspiration that itaas pa natin. Ang dapat na lalong maging inspiration natin, gaya ni Apostle Paul. Ang inspirasyon niya, ang Panginoon. Kaya, he found joy sa panahon ng kanyang mga paghihirap. At hindi imposible yun na gawin ng Panginoon kasi sa Kanya naman talaga nagmumula yun eh. Na kahit na ano yung nararanasan natin, kahit na gaano kabigat, gaano kagaan, gaano katagal na tayong nagsasakripisyo, kayang-kayang pag-aani ng Panginoon yung kalooban natin, yung nararamdaman natin. At mangyayari lang yun pag nandun tayo sa presensya niya. Kaya kailangan talaga, lalo na sa ganyang mga moments, pwedeng sabihin natin sa moments ng kanilang mga pag-iisa, lumapit sa Panginoon. Kaya in summary, dapat tandaan natin na pag malapit tayo sa Panginoon, pag malapit tayo sa Diyos, hindi man mawala yung mga difficulties na nararanasan natin, hindi man dumali yung journey, pero magagawa nating maging masaya. We will find joy. At yung kagalakan na yun yung gagamitin natin hanggang makarating tayo dun sa dulo. Lord, salamat po sa message mo na binigay mo sa amin, ang mga salita mo na binless mo sa amin para maging gabay, maging inspiration po namin sa araw-araw, lalong-lalo na sa mga panahon na dumaranas kami ng mga sufferings, nagsasacrifice kami para sa mga mahal namin sa buhay. Paalala mo nawa sana palagi sa amin kung bakit namin ginagawa ang mga sakripisyong ito. Lagi na ay palakasin mo ang kalooban namin, i-inspire mo kami. Higit sa lahat ay turuan mo kami na maging closer sa iyo para ma-experience namin ang lahat ng mga magagandang bagay na nagmumula sa iyo. Ang comfort, ang peace, ang courage at marami pang mga bagay para magamit namin ito na maipagtapos namin anuman yung journey na ngayon ay pinagsisikapan namin. Pwedeng sa mga pag-aaral, sa pagtatrabaho, dito man o sa malayong mga bansa. Nakita mo kami na sa mga pagkakataon ay patuloy kaming lumalapit sa iyo, lagi naming hinahangad na magkaroon ng closer relationship sa iyo. Magkagayon,
ay makatulong nga ito upang makita namin, maging maligaya kami sa gitna ng aming mga suffering. Sa lahat ng ito ay hinihiling namin sa iyo sa pangalan mong Kristo Jesus, ikaw na aming tagapagligtas. Amen. Kaya sana po, piliin natin laging maging masaya sa kabila ng ating mga sufferings. Piliin natin na maging kasama ang Diyos sa araw-araw ng ating journey. Let us continue to be inspired by the Word of God dito sa The Climb. Aakyat ka ba o aakyat ka pa? Thank you for being part of our discussion. To know more about us, you may follow our social media pages. On Facebook, search for MHC Media Facebook page. On YouTube, search for the Most Holy Church YouTube channel. Let us continue to be inspired by the Word of God every Sunday, 7 o'clock up to 7:30 in the evening, only here in The Climb. Likhawit o mga orihinal na komposisyon ng mga kapatid sa loob ng Most Holy Church. Dalawang salitang pinagsama, likha at awit. Isa po itong acronym, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Isa po sa napakabisang paraan na itinuturo sa atin na magpaalalahanan at magpatibayan sa pamamagitan po ng mga imno at salmo at mga awiting ukol sa Espiritu. Dahil sa nakitang kapangyarihang taglay nito, ang paggawa po ng likhawit sa kabanal-banalang iglesia ay naging isang mahalagang gampanin na po ito na nagpapasigla at nagpapatibay sa buong iglesia, kaya isa ng ganap na ministeryo. Himno at salmo, awiting ukol sa Espiritu. Likhawit, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Mabuting pagkakataon ang sa atin ay ibinigay, pinanauli sa kasaknalan ang kaluluwang nadumisan. Ngayon ay tapat na pasalamat ang sa iyo ay aming handog. Magkakataon na kaloob, panaling panata aming sagot. Pagkakataon, ito ang pagkakataon, makatugon sa banal mo layon. Ang dalangin, kamay ay abutin, hanggang marating ang iyong piling. At ako ngayon ay binitiwan, magtatali na kaluluwa. Nawa ay mapagtagumpayan ng di sakitin
is so dull and empty. Without you, what would it be? I don't know what to do. There's nowhere left to go. Oh my Lord, please lead me back to you. I was lost without a ray of hope, and my life is filled with so much darkness. Suddenly your light of love shines upon me and lead me to the home where I should be. 'Cause you light up my life when the road seems long and endless. You showed me the way and lead me back to your arms. I don't know how to thank you for the love that you gave, the love that I only found in the most holy church of God, in Christ Jesus. You've reached your hands and touched my heart. Through your teachings, my soul was enlightened. I ought to go in the way where no one dares to go, the most holy church of God, the way to salvation. 'Cause you light up my life when the road seems long and endless. You showed me the way and lead me back to your arms. I don't know how to thank you for the love that you gave, the love that I only found in the most holy church of God, in Christ Jesus. You suffered a lot to show how you love us, and you have died to save our souls. 'Cause you light up my life when the road seems long and endless. You showed me the way and lead me back to your arms. I don't know how to thank you for the love that you gave, the love that I only found in the most holy church of God. 'Cause you light up my life when the road seems long and endless. You showed me the way and lead me back to your arms. I don't know how to thank you for the love that you gave, the love that I only found in the most holy church of God, in Christ Jesus. The love that I found in the most holy church of God, in Christ Jesus. In Christ Jesus. In Christ Jesus.
Every time I wake up in the morning, your words of teachings, all I am longing. Thy love and mercy are shining unto my face unconditionally. Despite the sins I have done, you have kept me in your arms through your most holy church. You made my life blessed as it goes. Your teachings are in my mind like a gold. Is spreading the joy, Is spreading the hope and your love in my heart, even if I'm undeserving. I keep on thinking, if how can I repay with your goodness and mercy, Lord? I will sing praises to your name, follow your teaching all the way through your most holy church. You made my life blessed as it goes. Your teachings are in my mind like a gold. Is spreading the joy, Spreading the hope and your love in my heart, even if I'm undeserving. I really made up my mind to dedicate all my life to praise and honor your name, Most High, Most high. You made my life blessed as it goes. Your teachings are in my mind like a gold. It's spreading the joy, it's spreading the hope and your love in my heart, Even if I'm undeserving. Even if I'm undeserving.
kasalanan, dahil ako'y ibinangon upang hilangin sa kabanalan. Kahapon ko'y pinaging maligaya, lusa't hirap ng kalooban, karamay sa tuwinga. Sa pamamahal ay salat, sayang mata ko ay lumad, ngunit dumating ka, buhay ko'y nag-iba.
Parang kailan lang sa aking alalay minabalikan ang kailan lang kay saya aking magsasama-sama. Masayang dumadaan sa buhay ng aming ng buhay ng mayaman, anak na nag-aisa. Sa isang tunay na Diyos, nalilingkod at sumasamba. May isang pagkakilala, isang pananampalataya. Naglayang isang pag-ibig at isang pag-asa. Nalilingkuran at nakikinig sa isa't isa. Nagdudiyos sa atin sa muli, pagmamahal
Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.